Your Excellency Archbishop Charles John Brown, Apostolic Nuncio to the Philippines, ang ating kagalang-galang na Obispo Prudencio Andaya, CICM, Obispo ng Cabanatuan, ang ating Obispo Emerito Sofronio Bangkud, SSS, kasama ng mga Arsobispo at Obispo ng buong Pilipinas, mga minamahal kong kapatid na pari at madre, mga seminarista, mga pinuno ng pamahalaan, mga minamahal kong kapatid kay Kristo. Una sa lahat, ang pagkakataong ito ay pagkakataon para magpasalamat kay Bishop Ronnie sa mahaba at mabungang taon ng paglilingkod bilang obispo ng Cabanatuan. Itinaya niya ang lahat at wala nang iniwanan, at maaari niyang sabihin ang Dioceses ng Cabanatuan na dinatnan niya ng kanyang pagdating ay iba na sa kanyang paglisan dahil sa kanyang kagandahang loob, sa kanyang sigasig, sa kanyang katapatan, subalit higit sa lahat ay dahil sa awa ng Diyos. Nang dumating na po ang pagkakataong kailangan na maghanap ng papalit kay Bishop Ronnie sa Diocese ng Cabanatuan, ano ang obispong hinanap? Naghanap po ng obispo na ugaling anghel, na mukhang anghel, na katulad ng anghel kapag nagsalita, maliwanag at madaling maintindihan. Katulad ng anghel na tapat sa Panginoon at palaging sumusunod sa utos ng Panginoon. Hindi po yan si Bishop June. At wala pong obispong ganon. Sapagkat ang obispo ay kasama sa kapatiran ng mga apostol katulad ni Pedro, Juan, Tomas, makasalanan. Ang totoo, wala rin kayong makikitang guwapong obispo at wala ring gwapong pari. Kaya lang po nagiging gwapo ang pari ay dahil sa pananampalataya ng mga Katoliko. Ano ang dumating sa atin? Si Bishop June ay isinugo sa atin ng Diyos. Hindi dahil sa kanyang katangian, kundi dahil sa pag-ibig ni Kristo. Caritas Christi Urget Nos. Ang dahilan kung bakit siya naririto ay iisa lamang, pag-ibig ng Diyos. Hindi dahil sa kanyang magandang katangian, hindi dahil sa kanyang kabanalan, hindi dahil sa anumang katangian, kundi dahil lamang sa pag-ibig ng Diyos. Caritas Christi, yon ang kanyang daladala. At kapag tayo ay nakakita kay Bishop June, alalahanin natin na siya ay tanda ng pagmamahal ng Diyos, pagmamahal ni Kristo para sa atin. At kung sakaling nga dumating na wala tayong obispo, wala na tayong paring nakikita, wala na tayong misa, wala na tayong Eukaristiya, hindi na natin tinatanggap ang katawan ni Kristo, mag-isip-isip na tayo, baka tayo na yung bayang pinabayaan ng Diyos. We have no priest, no prophet, no leader, no place to offer first fruits. Where shall we go? We only go to the Lord. At si Bishop June at ang lahat ng obispo ay tanda ng Caritas Christi, pag-ibig ng Diyos. Sa tanong, bakit siya naririto? Ang sagot, hindi si Bishop June ang dahilan. Hindi si Pope Francis ang dahilan. Kaya siya naririto ay dahil sa pag-ibig ni Kristo para sa atin. Pag-ibig ni Kristo para kay Bishop June. At pag-ibig ni Kristo na magiging larawan ni Bishop June para sa simbahan ng Cabanatuan. Ang pangalawang tanong ay, paano niya gagawin ito? Paano niya gagawin ang maging halimuyak ng pag-ibig ng Diyos? Sabi po ni Saint Catherine of Siena,
The Holy Father is the sweet fragrance of Christ on earth. At si Bishop June ay sweet fragrance of Christ in Cabanatuan. Subalit, mga minamahal kong bayan ng Diyos ng Cabanatuan, ang inyong obispo ay hindi Superman. Kumbagang si Bishop Ronnie ay hindi rin super bishop. At wala namang super bishop, wala namang super nuncio, walang super kardinal. Sapagkat ang pinagsisimulan ng paglilingkod ng obispo ay ang kanyang pagiging mahina at makasalanan. Sapagkat ang kabarkada po ni Bishop June ay si Pedro na naging duwag at nag-alinlangan at tumakas at nagsinungaling. Kabarkada po ni Bishop June Andaya, si Tomas na nag-alinlangan at hindi makapaniwala sa muling pagkabuhay. Kabarkada po niya sina Juan at Santiago, mga anak ng kulog, na ang ugali ay parang kidlat na madaling magalit at napakadali na makasakit ng damdamin. Kabarkada po niya si San Mateo, isang tax collector. Kabarkada po niya si Simon, isang makabayan na handang gamitin ang karahasan para sa pagbabago ng lipunan. Yan po ang barkada ng mga obispo. Yan po ang barkada ng mga pastol. Subalit sa kabila ng mga kapintasang ito, mula sa pagiging makasalanan, pagiging taksil, pagiging sinungaling, pagiging duwag, sabi ng ating Panginoon at sabi ni Pope Francis, miserando atque eligendo. Hampas lupa, subalit hinirang. At dahil hinirang, ay naging maganda, naging makaaya-aya, dahil hinirang ng Diyos. Ibig sabihin po sa tanong, paano niya gagawin ito? Ang sagot, Misericordia Christi. Awa ni Kristo. Awa ng Diyos. Maaari niyang ibigay ang awa ng Diyos sapagkat siya mismo ang unang nakatanggap ng awa ng Diyos. Hindi siya magsisimula bilang living saint. Hindi siya magsisimula bilang katangi-tanging halimbawa. Magsisimula siyang makasalanan, kasama ng makasalanan, kasama ng makasalanan na nagsisikap na sumunod sa kalooban ng Diyos. Bubuksan ni Bishop June ang kanyang puso kung papaanong binuksan ni Jesus ang kanyang puso. At ang puso ni Jesus, di ba natin napansin, ay nasa ibabaw ng kanyang tadyang, nasa ibabaw ng kanyang dibdib. Ibig sabihin ay handang masaktan. Handang masaktan sapagkat nagmamahal. Natitiyak ko, bilang obispo ng Tabuk, nasaktan ang pastol. At bilang obispo ng Cabanatuan, patuloy na masasaktan. Subalit hindi titigil sa pagmamahal, sapagkat hindi namin maaaring pantayan ang sakit at kirot na dinanas ng unang pastol na ating Panginoong Hesukristo. Caritas Christi, Misericordia Christi, ito ang kanyang panuntunan. At ang pangatlong tanong ay, saan tayo pupunta? Pangkaraniwan natin itong tinatanong sa gobernador, sa presidente, sa mayor, saan po ang ating direction, saan po ang ating vision. Mga minamahal kong kapatid, ang sagot ay Caritas Christi pa rin. Darating tayo doon sa yugto na ang pag-ibig ng Diyos ay wala ng sakit. Ang pag-ibig ng Diyos ay wala ng kirot. Ibig sabihin, aakayin tayo ni Bishop June, dahan-dahan, sa landas ng kabanalan, hanggang malampasan natin ang madilim na mundong ito at makapasok tayo sa buhay na walang hanggan. Ang ibig sabihin, iisa lamang ang gusto ng Diyos. Iisa lamang ang gusto ng Diyos na gawin ni Bishop June para sa Diocese of Cabanatuan. That all of us be saints, and your bishop be the first saint among you. Holiness is the only reason why we are here. And we want to be saints together, and your bishop will help you to walk in the path of holiness.
Ito ang ating pag-asa. Spes Christi urget nos. Yung pag-asa kay Kristo sa buhay na walang hanggan, yung pag-asa kay Kristo sa kanyang pagmamahal sa atin, yon ang nag-uudyok sa atin na gawin ang nararapat hanggang marating natin ang buhay na walang hanggan. Mga minamahal kong kapatid, ang inyong bagong obispo ay naririto, dala-dala ng pag-ibig ni Kristo. Alagaan ninyo siya kung papaanong inaalagaan natin ang pag-ibig ni Kristo. Sapagkat si Bishop June ay salamin, larawan ng Caritas Christi para sa ating lahat. Kung nagtatanong kayo, mahal pa ba ako ng Diyos? Kung nagtatanong kayo, naaalala pa ba ako ng Diyos? Pinagpapala pa ba ako ng Diyos? Naririto pa ba ang Diyos? Mayroon bang Diyos? Tingnan ninyo ang inyong obispo, sapagkat siya ay larawan, Caritas Christi. Si Jesus ay kapiling natin, at ang ating obispo ay larawan ng pag-ibig ni Kristo. Paglilingkuran niya tayo, hindi bilang namamanginoon, hindi bilang nangunguna at number one, hindi bilang champion, kundi bilang makasalanang kasama natin at magpapatawad kung papaano siya ay nangangailangan din ng kapatawaran ng Diyos. Sapagkat the mercy of God impels us. Misericordia Christi urget nos. At saan tayo papunta? Spes Christi, the promise of life everlasting, buhay na walang hanggan, sapagkat tayong lahat ay nilikha kamukha ng Diyos, at tayong lahat ay titira sa tahanan ng Diyos. Minamahal na Bishop June, welcome sa Metropolitan Province of Lingayen Dagupan. Welcome, this is your new home. In Kalinga, you were theirs. In Cabanatuan, you will be theirs. In this ecclesiastical province, you are ours. We are brothers. Caritas Christi urget nos. Misericordia Christi urget nos. Spes Christi urget nos. Amen.